Okay, nakagawa na kayo? Lahat po. Grabe, akala ko ba meron kayong mga five base. Bakit ngayon lang kayo naghahanap? Okay. Oh, lagay dito. Oh, lagay nyo dito, Bible passage. Ah, sino po yung wala pa? Bible passage. Okay? Wala na? Wala na nga ball? Okay. So, bubunot ka ng isa, tapos ipasa mo. Hindi, hawakan mo to. Ayan. Pasa. Huwag niyong bunutin yung sarili niyo, ha? Oh, hindi ko na problema yun. Kanina pa yan eh. Okay, sulat nyo, baka wala nyo yan. Pagpunta nyo sa langit, hahanapin yan.
Ano? Okay na kayo? Ha? Bakit kayo magpapalit? Eh, kayo bumunot niyan eh. Ibig sabihin, para sa inyo talaga yan. Binunot niyo yan eh. Oo. Ito lang po yung binigay niya pero yung passage po kasi Mm. hanggang dito po. So ano po susundin ko yung buong passage po? Basta kukunin mo yung context niyan. Doesn't matter. So okay na, pwede tayo mag-start. Pahingi nga na isang microphone. Kailangan ko ng microphone. Okay.
Praise. 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 Mic. Mic check. Check. Praise. Praise. Okay. So, may extra microphone dito. Sino gumawa ng assignment? Okay. Sige. Paki-explain po, yung mabilis lang. Mabilis lang, sige po. Ang alin, Pastor? Yung assignment natin. Sa akin lang yun, Sige, sige po. Sana ba yun? Matthew 13, 24 to 30. It's about the parable of, parable of the sower. The parable of the weeds. So, yung pagkakaintindi ko on the observation, the who are, sino na yun? The master, servants, master, the enemy, and Jesus. Pero wala pa Jesus. And then, give me a second, Pastor. Basahin ko na lang. Sana yung assignment ko? Ngayon lang nagbabasa yung iba, oh. Sino ka mabibigyan ng microphone next? Sandali lang, Pastor. Give me a second. Hanapin ko yung assignment ko. Pag nagpe-pray kayo, Lord, wag po ako. Yun ang bibigyan ko. Kasi alam ko na kung sino nagtatanong yun, eh. Hindi siya mag-open. Bakit hindi mag-open? Nasa laptop yun. O habang naghahanap si Sister Rai, sino ang naka-ready? Yung gusto magpaliwanag, sige, sige. So Matthew 13:24 to 30, this is a parable of the weeds. Ang observation po, who Jesus is the speaker. Actually, he teaches to the crowds, to the river of Galilee. So from the parables, the man is the character here, the owner of or the landowner, and servants. And the enemy here is represents Satan. Where setting is the field. What? A man sows good seed while people asleep. An enemy sows weeds among the wheat. Both plants grow together, and the servants ask if they should pull out the weeds. But the landowner instructed them not to pull out the weeds, leave both until harvest. When the serving happens first, the good seed, and the enemy acts later at the night when everyone asleep. Why? The story is told by Jesus to teach about the reality of good and evil existing together in the world. And another why the delay is in removing weeds is to protect the wheat from being harmed. How? So the harvest workers separate wheat from weeds. Interpretation,
This parable teaches that in the present world, good and evil people live side by side. Jesus, just as weeds were planted among wheat, evil influences and people exist among those who belong to God. Jesus explains that the field represents world, and the good seed, which is wheat, represents the people of God's kingdom. The weeds represents the people who belongs to evil, the enemy who plant the weed in Satan, who tries to corrupt God's work. This shows that God allows both good and evil to exist for a time because judgment is not immediate, and His patience gives time to people to grow and repent. At the end of the age, which is we call the harvest, there will be the final judgment where God will separate the righteous from the wicked. The righteous, which is wheat, will be gathered into God's kingdom, while the wicked, weeds, will face judgment. So the main message, God is patient, but there will be a future time and final separation and justice where everyone will be judged according to who they belong to. Okay. So, basahin natin. Nandito, tingnan natin yung story. So, from this time forward, pag magbabasa kayo ng Bible, katulad na sinabi ko, sa una, isusulat ninyo. Hanggang ma-discipline yung brain ninyo. Hanggat hindi pa nagbo-work, hanggat hindi nyo pa nakikita yung dapat nyo makita, huwag kayong ihinto, sulat na sulat. Pero pag na-develop na sa inyo yung tinatawag na yung muscle memory ng brain, hindi nyo na kailangan. So kami, ang mga old pastor ng church natin, tinuruan kami ni Bishop Ernie kung how gumawa ng Bible study at ng teaching o ng preaching. ABC lang ang gagawin namin o 1, 2, 3 formula. So kaya hindi namin kailangan ng 3 months na mag-prepare ng sermon. Basta meron kaming 30 minutes, we can make sermon. Provided na nagbabasa ka at nagdi-devotion ka lagi. Pero kung hindi ka talaga nagbabasa ng Bible, kahit may 20 taong ka pa, wala ka talagang maiintindihan. Kaya mapapansin nyo, pag yung isang tao, hindi siya makapag-output. Ibig sabihin yung, binigla mo naman ako, pastor. Ibig sabihin nun, lumitaw na yung alam niya, yun lang, nabigla siya. Pero yung taong may alam, naku po, pag binigyan mo ng pagkakataon nyo, ayaw nang bumaba. Kasi alam mo, nag-overflow Pinapahinto mo na, dali po, 5 minutes pa. Kasi ang daming gustong share. Kasi madaming input Pero yung taong walang alam yun. Yun ang truth. No hurt feelings, pero that's the reality. So tuturo lang sa amin yun. Pero hindi ko tuturo sa inyo yung ABC kasi nasa Canada na tayo high-tech dito, may smartphone kayo, may computer, ngayon may AI na. So hindi na pwede yung ganun. Pero kami, yung training namin is tumingala ka lang at alam mo yung passage, makakagawa na kami ng ABC kahit isang verse lang ibinigay sa amin, magagawa namin magkakaiba yon doon sa formula na ABC. So yun, yung hindi yung shortest version kundi yung proper version sa next class. Kasi ngayon level 1 to Yung level 2 tuturo ko sa inyo kung mag-enroll kayo. Okay? So ulitin natin, ang level 1, kaya ito walang graduation. Makaka-graduate kayo kung kinuha nyo yung level 2. Okay? So level 1, sa level 1 ang pinag-aaralan natin, observation, interpretation, application. Sa level 2, teaching at saka preaching. Kung napansin niyo sa form ng theology, sa biblical hermeneutics at homiletics ang tawag doon, bakit inuhuli itong preaching at saka teaching? Pero ang pangkaraniwan sa mga tao, sa mga Kristiyano, inuuna yung preaching at teaching. Hinuhuli nila to. Kaya ang daming sablay, ang daming mali. Kasi nangangaral na, nagtuturo na, tapos mali-mali ang tinuturo. Kasi hindi niya naintindihan yung rules and law ng observation, tsaka hindi niya ininterpret mabuti, with clarity. Ano yung pinag-uusapan. No?
Kaya katulad halimbawa nung topic natin last Sunday, may pinabasa lang ako sa inyo, yung pagbasa nyo, parang kayo yung nakasulat sa Bible, di ba? Ininterpret nyo kagad na, ako to eh. Anong kinalaman nyo dun sa Bible? 1,000 years na yung nakasulat, binasa nyo lang, tapos sinabi nyo, kayo yun. Yun ang problema sa walang observation. Ino-incorporate natin yung sarili natin, paano pala kung nabasa mo offer mo si anak mo, offer mo si Oreos? I-offer mo ba? O sabihin mo na, Lord, yung tatay na lang. Matagal ko nang pangarap yun. Pwede po yung tatay na lang. Right here, right now, Lord. Hindi yun na kailangan dalhin pa sa Mount Horeb. Ngayon na din po mismo kahit sa kwarto, i-offer ko na siya. Diba? Kasi pag nabasa mo, wag kagad apply. Wag kagad turo. Gagawin mo muna, obserbahan yung mabuti, bakit nasulat. Kasi hindi naman lahat ng pangyayari sa mundo ay nakasulat sa Bible. Pero bakit ito nasulat? Halimbawa, sino nakabasa ng Chronicles, Book of Chronicles? Chronicles? Hindi pa? Ibig sabihin, hindi kayo nagbabasa ng Bible, hindi nyo nadaanan yun eh. Okay. Sino na nakarinig ng pangalan Jabez? Okay. Pag binasa nyo yung Chronicles, puro walang kwentang pangalan ni anak to. Si Mateo, anak ni Judas si ganito. Puro ganun. Tapos yung nagsusulat, pagdating doon, biglang nakita si Jabez. Si Jabez ay pinanganak na isang mahirap dahil pinanganak siya sa hirap. Ang sabi ng kanyang magulang, sinumpa ka na. Tapos si Jabez nanalangin siya sa Diyos. Ang sabi niya, Panginoon, pagpalain niyo po ako. Tapos pinagpala siya. Tapos tumuli-tuli na naman yung pangalan naman ng walang kamatayan at napaka-boring na pangalan. Nakikita niyo yung, bakit yung nagsusulat, teka, sandali may nangyaring maganda dito, kailangan natin itong ikwento. So, ganun ang Bible. Kapag mayroong kakaiba, kaya nasusulat. Halimbawa, saan kumuha ng napangasawa si Cain? Kung ang anak lang ni Eva at ni Adan, si Cain lang at saka si Abel. Nagkaanak pa yung tatay nila. Sino yung tatay nila? Sino? Si Adan. Sino na pangasawa ni Adan? Sino na pangasawa ni Adan? Ay, sandali lang po at nagre-request tong boss ko eh. Okay. So, tingnan nyo mabuti yan. Nung una-una ako nagbabasa ng Old Testament, yan ang napakalaking tanong sa akin. Bakit sabi ng Bible, anak ni Adan at ni Eva, si Cain, tapos, takot na takot si Cain lumayas doon sa lugar nila kasi baka may pumatay sa kanya. So, anong question ko doon? Sino papatay sa kanya? Di ba sila lang ang tao? Di ba? Nakakapagtaka, di ba? Kasi hindi natin naintindihan yung tinatawag na hermeneutics, yung art and science. So, kapag gumamit ka ng art and science, sagutin mo yung tanong. Matthew, please. Matthew. No. Paki-unplug nga po. Paki-unplug. So, aralin mong mabuti, tapos isang tanong doon, sino sumulat nung Genesis? Sino sumulat nung Genesis? Kasi pag hindi nyo naintindihan yon, hindi nyo talaga mag-get yung mga message. Sino sumulat ng Genesis? Sino? O si Moses. Kailan ay pinanganak si Moses? O di ba? Sa Exodus na nga siya pinanganak, pero bakit siya ang sumulat ng Genesis?
Okay. So, from there, sabi ko, paano kaya ito? So, tinanong ko ngayon yung bishop natin, sabi ko, paano po ba to nangyari? So, in-explain niya sa akin. Halimbawa, nasa abroad ka, okay? Yung settings, sa abroad. Nasa Canada ka. Pag sinabing Pilipino, sino lang ang kilala mong Pilipino from Canada? Sinong Pilipinong kilala nyo? Kung hindi kayo Pilipino, tapos yung tanong dito, Pilipino, sinong sasabihin mo? Sino? O yung mga sikat, di ba? Yung mga may kinalaman sa Pilipinas, yung presidente, yung mga bayani, yung mga ano, pero sasabihin mo pa ba doon yung kapitbahay yung lasinggero? Walang kinalaman na doon yun, di ba? Irrelevant na doon sa tanong. The same doon sa Bible. Sa dami ng taong nabuhay na sa mundo, yung nasulat lang doon, yung may mga nangyari sa kanila. Kung si Cain, hindi niya pinatay si Abel, hindi rin sila malalagay doon sa Bible. It doesn't make sense. The same din dun sa book, sabi dun sa John, marami pang isinulat na himala ang Panginoong Hesus. Pero kung isusulat mo lahat yun, hindi kakasya daw sa mundo. Ibig sabihin, ganun kadami. Kaya ang nasulat lang doon, yung mga napaka-importante na dapat mong bigyan ng pansin. Remember, sa rules ng observation, kapag repetitive, at saka yung senaryo parang kakaiba. Halimbawa, si Jesus, sabi niya, maglalakad lang siya doon sa daan, ayaan niyo yung disciple. Pero bakit siya doon dumaan at nandun si Bartimeo yung bulag? So, hindi yun mga nagkataon. Ang tawag doon mga intentional. Kaya mag-pay attention ka, bakit dito dumaan? O halimbawa, pupunta sila Jesus doon sa kabilang lugar. Sabi ni Jesus, dito na tayo dumaan sa Gergasmin sa Tagalog, yung puok na nandoon yung inaalihan ng demonyo, yung may pulutong. Kadami-daming dadaanan, pag tinignan yung geographical location, bakit doon pa sila sa hill umakyat talaga? Dinala pa niya yung mga disciple doon. Hindi, may target talaga si Jesus doon. Kaya nasulat yung istorya na yon dahil gustong ipasulat ng Panginoon. Importante, yung mga karakter. O yung Samaritan ng babae, yung preaching kanina, bakit yun nasulat? Kasi may kakaibang nangyari. Isipin mo, tinanong siya ni Jesus, sige, umuwi ka, sama mo yung asawa mo. Wala po akong asawa. O sabi ng Panginoon, tama ka, kasi panlima na yung kinakasama mo. O sabi naman ng babae, pero hindi siya huminto doon. Sabi niya, nung pagkatapos siya ng confrontation, umalis siya, pinangaral niya Panginoon at na-evangelize niya yung ilang city. Ilang city na evangelize niya. O kaya nasulat yun. Tsaka yung bago dumating yon, sabi ng Panginoon, nagugutom ako. Sabi ng mga disciple, pambihira, utusan pa tayo. Umalis sila, di ba? Tapos nung bumalik sila, nakabili na sila ng pagkain galing sa paglalakbay. Tapos ang sabi ng Panginoon sa kanila, Guro, may pagkain na po, dito na. Sabi ng Panginoon, may pagkain na kung hindi nyo nalalaman. Kaya nagalit na naman sila, nagbulong-bulungan sila, pambihira, may pagkain pala siya, hindi naman lang sinabi sa atin. Pinalis pa tayo. Pero anong sabi ni John? Ang pagkain ng Panginoong Hesus ay yung sundin ang kalooban ng Ama na nagsugo sa Kanya. Kaya napaka-importante, pag hindi mo ginamit yung rules ng observation, mali ang iyong interpretation, mali ang application, at lalong-lalo na mali ang teaching mo at ang preaching mo. Kaya napaka-importante na maunawaan natin ito. Okay? Balikan natin. Another parable, he put them saying, the kingdom of heaven is like a man. So pag ginamit niyo yung what is the story? It's all about the kingdom. Okay? Ang tawag dito ngayon, bumubuo kayo, hindi lang na observation, team. Dahil yung parable ay thematic. Ano yung thematic? May paksa, may pinag-uusapan. Parang may namatay, may naaksidente, may nasunog. Yun yung team. Paano nasunog? Bakit nasunog? Kailan nasunog? Sino sumunog? Ano nangyari pagkatapos ng sunog? So pinag-uusapan yung sunog. Huwag kayong lilipat ng ibang istorya. Sa mga passage, ganun din. May team. Ang team ng parables ay kingdom, tungkol sa kingdom. Okay? Ang church ba ay kingdom? Ang church ay kingdom? Ang church ay kingdom? O ang kingdom ay church? Hindi nyo alam? Hindi. Magkaiba silang dalawa. Magkaiba silang dalawa. Okay?
Magkaiba sila. Okay? So, ang pinag-uusapan is Kingdom of Heaven. Sa langit, usapang langit. Okay? Yung pupunta na sa langit. So, ito ang tandaan ninyo. Pag ibig sabihin, ang paksa ay Kingdom of Heaven, yun ang ituon yung attention nyo kung ano nangyari sa istorya sa kingdom. Yan tawag doon ay team. Team, okay? Ito yung pag-uusapan natin. Hindi ito kamukha ng away mag-asawa. Ang pinagtalunan lang, yung tasa. Napunta na doon sa holiday na hindi binayaran, na yung, alam mo ba, nung kasal natin, hindi mo binayaran yung cake. Ayan, napunta pa doon sa, walang ganun. Sa Bible, magpo-focus kayo kung ano lang yung team. Yung argument is team. Huwag kayong aalis doon sa paksa, sa usapan. The kingdom of heaven is like a man. Okay, ang kwento tungkol sa kaharian ng langit na itinutulad na merong isang tao. Yung isang tao nagasik daw ng seed o binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos, habang sila'y natutulog, ang kayang kaaway o yung naiinggit, yung nabubwisit, pumunta din doon at nagasik naman ng ibang binhi. Sinabutahe yung kanyang pananim. So kaya doon, mag-o-observe ka. Sino ba itong pinag-uusapan dito? Sino ba itong nagtanim? Sino ba yung kaaway? Iikot ka doon. Iikot ka. Kailangan gamitin mo yung power ng observation. Huwag muna kagad application, huwag muna kagad teaching. Observation, sino? But habang sila'y natutulog, kaya pala bawal matulog kasi napapalitan yung maganda. Sabi mo, pag natulog ka, pag uwi mo, bahala ka. Okay. But when the grain had sprouted and produced crop, then the tares also appeared. So tingnan nyo, pag pinag-aralan nyo yung istorya, visualize ninyo, gamit yung observation, may mabuting hari, may kaharian ng Diyos yung tema, tapos yung mabuting hari, sabi doon sa tauhan niya, inutusan niya yung mga tauhan niya, magtanim kayo ng mabuting binhi, at tinanim naman, at nung napagod na sila, kaya ang magtanim ay hindi biro. Nakakapagod ito. Kaya nga nakatulog rules ng observation. Hindi nalagay dyan yung salita nang walang kinalaman doon sa paksa. Observation, power. Gamitin nyo yung observation. Huwag kayong pag nagbasa kayo, tingnan nyo sa Bible study. 30 years na ako sa November sa church. Pero nung na-attend ako sa iba pang church, March. So 30 years na ako technically. Sa dami ng Bible study kong na-attendan na hindi ako nagturo, ang mga nagtuturo, ang mga nagpipreach, babasa, tapos hindi naman yun na ituturo nila. Kaya nagtataka ako, bakit binasa mo pa, hindi naman yun na itinuro mo? Hindi sanay. Hindi alam. Kaya from this time forward, makita nyo, dahil na-empower na yung kaalaman nyo, magiging critic kayo, ay si pastor, hindi mo lang ipinaliwanag yung main text. Nakikita nyo yan. Yun ang text niya, pero wala naman doon yung sermon niya. Bakit ginamit niya pa yun? Yung nagba-Bible study, ganun din. Magbabasa ng passage, pero ang ituturo kukunin lang pala isang salita. Hindi niya ipapaliwanag yung mabuti. Kaya tuloy yung mga nagpe-prepare, tingnan nyo, hirap na hirap sila. Pastor, kulang po ang 2 weeks, kulang po ang 1 month. Bakit? Gusto ituro lahat ng verse. Hindi ganun. Mag-concentrate ka sa isa at from there, kunin mo yung sustansya. Nagigit natin. Tingnan nyo tinuturo ko sa inyo. Merong isang lalaki, may kingdom, yan ang paksa natin, nagturo. Habang sila natutulog, kasi napagod sila. Sobra sigurong masipag to. Baka naman stricto yung ayaw ng may palpak. Pwedeng ganun. Hindi nakasulat, pero it could be. Okay? Kasi kingdom Anong meron sa kingdom? King. Ano bang ginagawa ng king? Siyempre, ang king, ang boses niya ay batas. Ibig sabihin, pag inutusan ka niya magtanim ka, batas yun. Pag hindi ka nagtanim, paparusahan ka niya. At alam niyo ang parusa? Kung napunta po kayo sa London, binibitin dun sa London Bridge is falling down. Ibibitin kayo dun at yan ang mga parusa. Tapos binabaril sa Pilipinas, yung Rizal, binaril yung parusa ng mga So, nagtanim. Tapos,
Nung nakatanim na sila at nung natutulog na sila, tsaka isa pa makikita nyo dyan mamaya sa application, pag observation pa lang natulog sila, hindi nila binantayan yung tinanim nila. Sa observation pa lang kayo, wala pa tayo sa application o interpretation. Natulog. Hinutusan ka, gawin mo to, natulog ka, hindi mo binantayan. Ano mangyayari, nakatiwangwang? Di ba? O kaya ang nangyari, dahil mayroong king, ang king mayroong kaaway lagi, syempre, kabilang kingdom. Laging ganun yan. Laging ganun ng observation. Kahit hindi nakasulat dyan, gagamitin mo yung observation. Kasi bakit nagkaroon ng, kasi meron siyang, enemy. Ayan ang linaw sa observation. Pumunta din doon at nagtanim naman ng tares. Anong tares? Ibig sabihin sa Tagalog, hindi mabuting binhi o ibang binhi. Okay? Kung ang itinanim mo ay class A, ang tinanim nila ay class X. Okay? Halimbawa, ganun. Tapos lumayas. Hindi, timo. Kaya nung nagkagisingan na lahat, bakit iba to? Di naman itong tinanim ko Ngayon, tignan nyo yung istorya, ang sinisipan ng mga nagtanim, yung hari, bakit ito binigay mo may tumubong gano'n? Kala ko ba mabuti? Pero bakit ito tumubo? Masama. Okay? Tapos, but when the grain sprouted, then the tares also appeared. So, the servants of the owner came and said to him, Sir, did you not sow the good seed in your field? May question mark. Tinatanong na ngayon yung hari. Hindi ba ang ibinigay niyo sa amin mabuting binhi? Bakit ang tumubo, hindi mabuti? May questions na ngayon. Okay, wala pa tayo sa interpretation, observation. Wala pa rin tayo sa application. Okay, sow good seed in your field. How does that even have tares? Bakit ngayon ito may dayami at saka mayroong di maganda? May tanong na naman. Sinisisi pa ngayon yung hari, di ba? Okay. 28, he said to them, tingnan nyo yung capital na he. Tatandaan ninyo, yung small at capital, malaki ang kaibahan sa sentence. Tatandaan, observation. He said to them, sinabi sino yung them? Kaya gagamit kayo ng question mark. Sino yung them? Yung mga natulog. Yung mga inutusan na nakatulog. Yung mga tauhan ng hari. He said to them, an enemy, sino yung nagasik? Na-pinpoint kagad nung boss nila o nung yung king, an enemy has done this. Tingnan nyo, alam. Alam nung hari na huwag niyong questionin yung seed na tinanim ko, merong kaaway tayo, silang nagasik niyan. Okay? The servant said to him, do you want us? Tapos pagkasabi na kagad ng gano'n, tingnan niyo yung mga tao Tingnan niyo yung mga tao. Pagkarinig, meron kagad tayong response. Gusto niyo ba? Bunutin namin yan. Hindi pala maganda Okay? Tingnan niyo yung response. Ang daming gano'n May papaliwanag ka. Yes po, pastor. Yes po. Tanungin mo, naintindihan mo ba? Hindi. Kaya nagkakaproblema tayo sa application kasi hindi natin naiintindihan. Hindi minsan communication ang problema natin, kundi alam nyo kung yung comprehension. Ano yung comprehension? Yung pagkaunawa mo doon sa pinag-usapan. Kaya marami sa atin hindi nakakatupad sa simpleng kasunduan kasi yung comprehension. Ano yung comprehension, sister? Pautangin mo po muna ako ng pera, babayaran ko sa katapusan. Malaki yun. Communication. Sige sis, ito. Ano yung problema sa comprehension? Hindi mo nilinaw, kailang katapusan. Basang usapan, katapusan. Inassume mo na katapusan ng linggo, katapusan ng buwan. Yun nangungutang pala, katapusan ng buhay niya. Magkaiba kayo ng pinag-uusapan. Magkaiba kayo ng pinag-uusapan, kaya hindi tayo nagkakaintindihan. It's the same sa mga topic. Pag hindi mo naiintindihan, bumalik ka dun sa observation. Bakit mo ba hindi maipaliwanag mabuti yung ibig sabihin ng Bible passage?
Ibig sabihin, yung comprehension mo. Kaya pagka binasa mo na ng binasa at hindi mo pa rin talaga mag-get, ang gawin mo, lumuhod ka sa Holy Spirit, sabihin mo sa Holy Spirit, sige na naman Lord, i-chismis mo na sa akin ang ibig sabihin niyan. Hirap na ako, magugulat ako. Ang dali lang pala Lord nito. Ano ba to? Katagal-tagal ko na itong iniisip, hindi ko man ito nag-get. Tapos ito pala ang ibig sabihin. Okay? Okay. Tingnan nyo, ang bilis oh. Gusto niyo ba, bunutin na namin? Do you want us then to go and gather them up? Bilis nila, oh, verse 29. But he said, no, lest while you gather up tares and also uproot the wheat with them. Let grow together until the harvest and the time of harvest, and I will say to the reapers, first gather together and tares and bind them in bundles to burn them and gather the wheat into my barn. So ano ang makukuha natin dito sa observation? Observation, mayroong hari. Tapos yung hari, may kaaway. So yung hari, inutusan niya yung mga tauhan niya na itanim yung binhi. Meron na silang binhi, itanim lang. Okay, so nung itinanim naman nila, sumunod naman sila, sa sobrang pagod siguro nila, nakatulog kasi yun ang sabi. O it could be hindi napagod, pero dahil gumabi na, nakatulog. Okay? Anyway, hindi na bantayan yung itinanim nila. So at nung gabi na, nung tulog na sila, nung tulog na sila, nakita nung mga kalaban, natutulog. Ayan, ako, sino natutulog dito? Nakita na natutulog, kaya yung lesson, pindukanan mo ng iba. Ito pinag-uusapan nating observation, yung iba sa inyo nasa applications na kagad. Observation pa lang tayo. Magkaiba tayo yun ang pinag-uusapan. Okay, kaya isipin nyo, bakit ang dami nag-aaway sa Bible study dahil dyan? Bakit nagdidebate? Sabi niya, sige. Tapos, nung lumaki na, sabi nung mga nagtanim, bakit? Sabi nung hari, ang ganda ng binhi na to, bakit tingnan nyo ang papangit? Tingnan mo katabi mo. Maganda yan, pangit. Maganda. Okay, sige. Pag pangit ang tingin nyo, nako, may problema kayo sa mata. Okay. So, sabi nila sa hari, bakit po ba ang papangit nito? Sabi naman ng mga hari, paano gutom na kayo? Okay, sabi ng hari, alam ko kung bakit meron tumubo kasi yung kaaway, habang natutulog kayo, nagtanim siya ng... Tingnan nyo, alam nung hari, hindi niya sinisi yung tauhan niya, bakit kayo natulog, bakit hindi niyo binantayan? Bagkos, ang sinabi niya is, mayroong kaaway na nagtanim. At nung tinaniman ng kaaway, tapos nung nadinig agad ng mga alagad, bunutin natin, patayin namin po. Sabi ng hari, hindi, wag niyo papatayin kasi paano niyo malalaman kung ito ang mabuti at ito yung hindi, magkamukha lang sila. So antayin niyo muna silang lumaki, mag-mature, mapulpil nila yung talagang desire nila. Kasi kahit yung puno ng kamatis at puno ng mangga, pag maliit sila, magkamukha lang sila. Huwag mo lang bunutin yung siyempre malaki kagad yung ugat. Pero yung sprout nila, kahit yung isang munggo, magkamukha lang din. Pag tumutubo, parang pare-parehas lang yan. Pero hindi, antayin mong lumaki at ma-accomplish niya yung kanyang maturity at doon mo na malalaman kung ano siya. Okay. Tapos sabi niya, at pag dumating yung araw na lumaki na sila, meron taga-putol, wag kayo. Okay? Mag-harvest at yung mga hindi tunay, iipunin at itatapon at susunugin. Observation. So ngayon, pumunta tayo sa next. Ano yung next natin? Interpretation. So sa ini-interpret natin, habang ni-interpret natin ito, nakita na natin yung mga team natin. May king, kingdom, enemy, at may mga tauhan. Nakita na natin na may labanan between kingdoms, kaya sinasabotahe itong king. O ngayon, punta tayo ngayon sa application. Paano mo i-apply ito? Okay, babalikan natin yan. Okay.
Balikan natin yan. Ito yung subject natin. Application. How to apply the Bible. Ito ang good questions natin. So, sabi ng James chapter 1 verse 22 kung bakit importante na i-apply mo yung binabasa mo, dahil sabi niya rito, but be ye doers of the word and not hearers only, otherwise you deceive yourself. Kung ikaw daw ay nagbabasa lang ng Bible at hindi mo naman ina-apply sa buhay mo yung binabasa mo, dinadaya mo lang ang sarili mo. Okay? Kasi bakit? Wala ka namang alam. Ano naman ang pakinabang mo nung kung kahit na meron ka, kung di mo naman ina-apply sa sarili mo. Okay, heto yung review natin. In series 1 natin, ang observation, tandaan ninyo yung mga short version lang, kung short lang yung retention ng memory ninyo, pag sinabing observation, what does the text says? Ano yung sinasabi? Observation, nung usapan mo, yung ano? Ano ang sinasabi ng text? O yung nakasulat. Interpretation, what does the text mean? Ano naman yung ibig sabihin? Okay? Yung observation, ano yung kanyang sinabi, at ang interpretation, ano yung ibig niyang sabihin? Nagigit natin? Tapos, sa application, how should I respond to what God has said? O paano naman ako magre-respond doon sa sinabi sa akin? Okay? Kaya pag mali ang pandinig natin, tingnan nyo, halimbawa, may sinasabi sa inyo yung kung may asawa kayo, may magulang kayo, pag sinabihan kayo, di ba, mali yung pagkadinig nyo, nagre-react agad tayo. Nagre-react agad tayo. Hindi muna natin tinanong, bakit nga ba niya sinabi yun? Wala na tayong ganun. Nasa reaction kagad tayo. Okay. So what is application? Application is taking the timeless truth discovered through interpretation and putting it into practice in our lives today. So, matapos mong obserbahan, matapos mong mai-interpret, panahon na para i-apply. Ito yung formula, ito yung simple formula. Lalakayan ko para makita nyo. Yan, nakikita nyo ba? Meron kayong copy niya nasa Messenger. Save ninyo yung PDF para hindi mawala. Okay, ito yung simple formula. Observation, kasunod ng interpretation, kasunod ng application. Yung what does it says, ano yung sinabi, ano yung ibig sabihin. At ano naman yung what should I do about it? Ano naman yung gagawin ko dito? Laging merong na ngayong, yung pangatlo is accountability. Ngayon na alam mo na anong gagawin mo dun sa nalaman mong truth. Ngayon, anong gagawin mo dun sa nalaman mo at naunawaan mo? Kasi pag dati, meron ka pang excuses. Hindi ko po alam eh. Eh, nung naintindihan mo na, anong gagawin mo? I-apply mo. Tama ba? I-apply. So without application, Bible study becomes information without transformation. Kaya marami lang sa church mga informant. Tagasabi lang ng tip. No? Hindi transformer. Dapat marami sa atin transformer. Okay. Why application is necessary? Bakit kailangan ito sa buhay natin? Knowledge alone is not enough. Many people know scriptures but fail to obey it. Maraming nakakaalam ng salita ng Diyos, pero hindi lahat nasusunod ito. James 1:22. God's word was given to transform lives. Sabi ng Romans chapter 12, verse 2, be transformed by the renewing of your mind. Ang salita ng Diyos ay nagtatransform. Kaya ini-emphasize natin sa biblical hermeneutics at biblical homiletics, napaka-importante na mauna yung observation, interpretation, application, teaching, and preaching. Pag naunahan nating natutuhan yung teaching at preaching, lagi tayong mayroong problema. Kasi bakit? Nagre-reflect yun. Yun namang
mahirap sabihin, baka may matisod eh. Sige na nga, pastor, sabihin mo na. Yung Bible study leader po namin, panay yung turo ng tithes and offering, di naman po siya nagta-tithe, tsaka nag-o-offering. That's the truth. Kung hindi mo ginagawa ang isang bagay, nawawalan ka ng authority. Bakit may mga taong sobrang tatapang nilang magturo sa isang bagay na parang ko hindi ko yung babanggain? It's either dalawa. It's either matapang talaga sila, o second, ginagawa nila yung sinasabi nila. Kaya hindi mo sila pwedeng balikan. Alam mo yon, kaya nakataas noo pa din, dahil alam mo sa sarili mo na nagtuturo ka na ginagawa mo yung tinuturo mo. Hindi mo lang itinuturo dahil nakasulat sa Bible, kung hindi in-apply mo na sa buhay mo, alam mo na yung lasa, alam mo na yung mga pinagdaanan mo, at ngayon isinishare mo. Kaya malakas ang loob mo. Nagigit natin? Pag yung nagtuturo, hindi makatingin, ay may problema yun, hindi niya ginagawa yung kanyang itinuturo. Sabi, nung nasa Bible school ako, sabi nung mga tatandaan ninyo kung ang pastor ninyo ay nagsasabi ng totoo, hindi. Kapag yung asawa niya nakaupo sa harap at hindi nag-amen, nagpe-Facebook o panay lang ang basa ng Bible, ibig sabihin nag-plastic lang yon o hindi totoo yung pinipreach ng pastor mo. Kasi lagi mong titingnan yun yung kasama sa bahay. No? Kung ang kasamahan mo sa church, ang bait-bait, tapos pag uwi ng bahay, yung aso't pusa niya, takot na. Aba, ibig sabihin, alam mo na, pag walang tao, sinasaktan niya yung hayop niya, tinotorture niya. Ang daming ganun. Nakakalungkot, alam mo nyo, ang dami ko nakikita recently sa yung mga posts, may mga pastor, mga rapist, mga pedophile, napakarami naman taong naluloko ng mga ganong klaseng mga walang kwenta. Kasi bakit? Hindi tayo marunong mag-observe. Hindi tayo nag-observe. Marunong tayo mag-chismis. Minsan, ang kinichismis pa natin, yung mababait ng mga tao. Yun ang problema. Kaya napaka-importante ng power ng observation. Sa observation, nakikriticize mo. Kaya kahit nga yung mga judge, tingnan nyo sa korte, bibigyan ka ng karapatan na magpaliwanag kahit alam na ikaw ang pumatay, pero sasabihin pa rin nung sige, ipagtanggol mo yung sarili mo. Kasi i-observe yun power ng observations yun para makuha mo talaga yung sakto. Sa salita ng Diyos, kahit ano yung gusto nating ituro o dalhin, gamitin mo yung observation, interpretation, at application. I-apply mo muna sa sarili mo bago mo ituro sa iba. Sarili muna. Ano man ang nababasa mo sa Bible, wag kagad, naku po, share ko to sa asawa ko, yari ka sa akin. Wag ganun. Dapat sarili, kaya sa iyo pinabasa ni Lord yon, para sa iyo yon. Amen? Pag-attend tayo ng service, ang ganda ng message ni Pastor, sana nandito si Kumare para nadinig niya kung para sa kanya yung message, di sana siyang nakarinig, no? Damirpak na ikaw nakakarinig ng anumang bagay na tungkol sa Diyos, ibig sabihin, yun ay para sa'yo. Kailangan mong i-apply. Hindi sasabihin natin, tamang-tama, sana nandito si Kumare. Sayang yung asawa ko, wala. O sayang yung biyanan ko, sana nandito para nadinig niya to Hindi. Okay, ang purpose, para mabago ang ating isip. Okay? Transformation, spiritual growth, Christ-likeness, obedience. Ito ang goal natin kapag tayo ay nagbabasa ng Bible. Hindi lang matutong mag-preach, mag-teach. Ang problema sa marami, ang gusto lang nila yung mag-preach lang at mag-teach. Dapat, dinidevour mo, kinakain mo yung pagkain para may sustansya. Kaya kung ang habol mo ay sustansya, hindi ka kakain ng mga junk food. Amen po ba? Importante, 4 days ago, bigla akong tinawagan ng family doctor ko.
This job, oh, hi. I have a good news and I have a bad news. What do you want to hear first? Oh, my food. What do you want to tell me? I'm a brave man. Okay, here it is. The good news, the results of the blood works is already here. The bad news, you have a borderline diabetes. Okay? Ito yung ayaw natin, yung truth. Kaya hindi tayo gumagaling, hindi tayo nakakalaya eh. Ayaw natin yung truth. Pero ano sabi ng Panginoon sa atin? You shall know the truth, and the truth set you free. Okay. Now that I know the truth, tinanong ko yung doktor, what do you want me to do? Oh, avoid sugary food like pop, juice, cake, rice, kasi carbohydrates, okay? Next is, you need to eat green leafy food. Yeah! Ayaw natin nun. Gusto natin ng solusyon sa problema, ayaw natin yung solusyon. Ito ang problema. Doon yung nakukuha sa application. Kaya tingnan nyo, ang daming tao sa church hindi natatransform. Kasi pag sinabi na ni Lord yung solusyon, ayaw natin. Sabi pa, aside from green leafy food, ano pa? Oh, you have to exercise at least 30 minutes a day. If you want to live longer, you will do what I says. Parang wala na akong kausap dito. Ganun din yung concept natin sa Bible. Alam nyo, feeling ko talaga, parang tingnan nyo, borderline, ibig sabihin, wala pa akong diabetes, ha? Hindi pa nga tumawid eh. Patawid pa lang. Pero feeling ko, sinabihan na ako, may cancer ako. Alam nyo ba, 2 araw na akong hindi kumakain ng kanin. Alam nyo, ganun. Tapos kahapon, nakinain ko lang sibuyas, inano ko, tapos yung green pepper, tinus ko lang ng konti. Ganun na. Alam nyo yun? Tipong ganun. Alam nyo yun? Hindi ko lang alam kung hanggang kailan ako tatagal dito sa laban na to. Okay, kasi kadami-dami naman kasing mamanahin, bakit yun pa pinamana sa akin ng nanay ko eh. Pwede naman yung kagandahan, kabaitan, pero bakit diabetes po talaga? Alam niyo yun. Okay, bumalik tayo dito. Pag naobserbahan natin, na-interpret, ang goal natin, i-apply. Hindi mag-teach, hindi mag-preach. Nagaget natin? Ang goal, i-apply sa sarili. Huwag ituro sa iba hanggat hindi tumatalab sa'yo. Okay? Parang networking yan. Paano ka mag-i-encourage ng mga ka-network mo kung hindi ka pa kumikita? Kailangan ipakita mo, tingnan mo, kumita ako, dati 500 lang yan, ngayon 30,000 na yan. Sige, sama ako dyan. Kasi may ebidensya ka. Kaya tingnan niyo yung mga pyramiding scam, ang daming naluloko nun eh. Kasi magpapakita sila, mag-post sila ng ganito, mag-earn na ako pag ganun sila ng pera. Kaya ang dami namang susunod doon. Kasi may ebidensya siyang pinakita. May bank account, may ganito, may ebidensya. So the same din sa salita ng Diyos. Kaya hindi mahirap mag-share ng gospel pag yung gospel nakikita sa buhay mo. Pag nag-i-struggle ka na hindi ka makapag-share ng gospel at walang naniniwala sa'yo, ibig sabihin, malaki ang problema mo sa applications ng Bible. Nagaget natin, truth hurts. Pag walang naniniwala sa'yo, hindi ka makapag-share, ibig sabihin may problema ka. Bakit? Baka yung ilaw mo nakatago sa ilalim ng lamesa. Kaya hindi makita yung liwanag mo. Pero kung nakalagay ka sa lalagyan, makikita talaga ng tao yan. Okay? Kaya yung mga taong naghahanap ng liwanag, lalapit yan, nasaan ang liwanag? Okay, wala namang ditong Willie Garte, di ba? Nasaan ang liwanag? Itong landas ng buhay. Okay, walang bulag dito. Obedience produces spiritual maturity. Pag hindi mo sinusunod at ina-apply yung nababasa mo, hindi tayo nagmamature.
Hindi tayo nagmamature. Knowledge increases responsibility. The more na dumadami ang alam mo, dumadami ang responsibilities mo dapat. Hindi nababawasan, dumadami. Okay? The more truth we understand, the more accountable we become to live according to it. The bridge between interpretation and application. Ito yung bridge. Before applying a passage, ask. Okay? Bago nyo i-apply, habang binabasa, habang nag-observe, magtatanong tayo. Ano yung itatanong natin? Ito. What is the timeless principle? The timeless principle is the truth that remains valid for all believers in every generation. So, sinasabi ko sa inyo kanina, sa observation, ine-emphasis natin dito, separate mo yung sarili mo, hindi ako kasama dito sa nag-uusap. Kasi kung in-involve mo yung sarili mo, hindi ka makakapag-observe mabuti. Kaya tingnan nyo sa medical field, kahit ikaw pa ang pinakamagaling na surgeon, kapag ang pasyente, anak mo o asawa mo, hindi po pwedeng ikaw. Kasi bakit magka-cloud yung judgment mo? Dahil anak mo yung nandun. Hindi po pwede kahit sabihin mo, hindi, kaya ko to. No, hindi mo pwedeng pakialaman kasi anak mo yan. Kung anong mangyari dyan, pananagutan mo kasi pinakailaman mo. Unless sa bahay mo ginawa. Pero kung sa clinic, sa ospital, hindi po pwede. By law talagang hindi po pwede. Kahit siyang bansa, hindi po pwede yon. Yun ang rules talaga. So, bakit natin ito pinag-uusapan? Pag nakita nyo sa Bible, ihiwalay mo muna yung sarili mo, na-observe ka na, na-interpret mo na, pag i-apply, tsaka mo ngayon isasama, applicable pa ba ito sa atin? Nagaget natin? Ihiwalay mo at pagkatapos balikan mo, pwede ba sa akin to? Okay? Tanungin mo yung passage. Yung binabasa ko ba, pwede ko ba itong i-apply sa panahon natin ngayon? Okay? Okay? Applicable ba to? O balikan natin ito kanina kasi para maintindihan natin yung application. Okay? So, balik natin dito. Ito, nakita na natin yung observation, interpretations, application. Ano yung application? Hindi ka naman po pwedeng maging hari dito eh. Siyempre, ang hari, nag-iisa lang yun. Sino yung hari sa panahon natin ngayon na i-apply mo? Si Lord. He is King of Kings and Lord of Lords. So, sa application, swak na swak. Di ba siya yon? O sino yung servant, yung utusan niya? Pwede mong i-apply na, tayo yon, ako yung servant. Servant ni Lord. So, ngayon, ano ang inuutos sa'yo ni Lord? Magtanim. Ano yung tatanim mo? Seed muna. Bilis nyo eh. Okay, seed. So, ano yung equivalent ng seed na itatanim mo? Ano yung seed? Okay, di ba? Tingnan nyo, nakalimutan nyo kagad yung power ng observation kasi naantok na kayo eh. Kitang-kita ko sa mga mata nyo. Ang pinag-uusapan dito ay kingdom of heaven. Langit. Kung langit, ano yung pwede mong i-apply dun na? Oh, langit. Ano? Yung inuutusan ka ng Panginoon, na i-apply mo na eh, sa sarili mo, na magtanim ka ng seed. Anong klaseng seed ito? Ano ba yung seed na may kinalaman papunta saan? Sa heaven. Ano to? Sabi, goodness, ano pa? Fruit of the Holy Spirit. Okay. Ang pinakamalapit na sagot dyan ay seed. Ang seed ay salita ng Diyos patungkol sa kaligtasan. Okay? Hindi bunga ng Espiritu, hindi pananampalataya, kaligtasan. Kasi gumagamit tayo ng tawag natin ay thematic. Ano yung thematic? Hindi automatic, thematic. Naka-team, base team. Kingdom of Heaven ang team. So, tayo bilang mga servant ni Lord, inuutusan niya tayo na magtanim ng seed sa mga saan?
Sa farm. Ano yung farm? The world. Okay, sa mga wala pang seed. Di ba, nakukuha na natin. Tatanim ka ng Diyos, inutusan ka ng hari na magtanim ka ng binhi doon sa mga wala pang seed. O sa interpretation is wala pang pagkakilala doon sa hari. Okay, so yun ang inuutos sa atin, taniman mo ng seed. Kaya kung ikaw ay hindi skillful magtanim, malaki ang problema mo. Dahil hindi ka lang basta itatanim ang seed. May paraan ng pagtatanim din yan. May space, may klase ng seed, di ba? Sino ang nagtanim ng lily ng summer? Alam niyo yung lily? O ng tulips, kung hindi niyo alam niyo yung lily, tulips. Summer kayo nagtanim. Tutubo ba yon? Hindi, kasi nakadesign na yun sa winter, pa spring, okay? Winter pa spring. Okay? Dapat may skill ka ng ganun. O magtatanim ka ng kamatis, gusto mong mabunga pero inilagay mo siya sa lilim, tutubo ba yon? Hindi, kasi gusto na ng araw, yung full sunlight. So, ganun din. So, pagka ano ka ng salita ng Diyos, nagsishare ka, dapat meron ka ding skill. Ano yung skill mo? Alam mo din yung kausap mo kung anong klase ito. Alam mo yung sinisharean mo ng salita ng Diyos. Kung masyadong sensitive, masyadong matatakutin ba to? Marami ba siyang problema? Dapat alam mo to. Kasi kung hindi kayo magkakaintindihan. Ang dami na nga niyang problema, tapos ang tinuro mo pa, yung puro judgment. Alam mo yun, yung tipong, pupunta ka ng impyerno, pakialam ko sa'yo, saksak mo sa baga mo yung Bible. Ganun ang response nun. Pero kung ginamitan mo siya nung yung ibang approach na, alam mo sister, alam mo kumare, nakikita ko marami kang problema. Alam mo ba kanina, pinag-pray kita, tsaka si pare, dahil parang nararamdaman ko merong kayong friction sa marriage ninyo. Pinag-pray ko kayo. Kasama ko pa nga yung inaanak mo na nag-pray. Alam mo, iiyak pa yun ako. Salamat, pare. Hindi mo lang alam. Matagal na akong nagtiti. Ayun, ayan na, dire-diretso na yan. Dire-diretso na. Tapos ngayon, pag napalabas mo na, sabihin mo, sige Mare, mag-pray tayo. Lumapit ka lang kay Lord. Gusto mo, attend ka ng para maiba naman yung environment mo. Attend ka sa church. Kaya lang, huwag kang attend sa church namin kasi madaming nag-aaway doon. Ganun. Diba? Kaya nakikita niyo yung point na sinasabi ko. Gusto mong mag-evangelize, mag-invite, pero hindi mo madala sa church natin kasi yung mga taga-church nag-aaway din. Kaya nakikita niyo yung logic ngayon. Sa application, nakakatalo na tayo ngayon. Ito application. Sabi, ngayon paano mo i-interpret? Dapat pala, hindi lang ako skillful. Dapat pag nagtanim ako, galingan ko. Kasi hardworking hanggang mapagod ka. Hanggang di ka pa napapagod, ibig sabihin, hindi ka pa talaga nagtatrabaho, mabuti. At pag napagod ka na, make sure mo, wag mong tulugan. O kahit makatulog ka, let's say nakatulog ka bilang tao, at nasalisihan ka ng kaaway. Tandaan natin, lagi may kaaway. May pinapagawa ang Diyos sa atin at ang kaaway, may ginagawa din siya sa buhay natin at doon sa ginagawa natin. Kaya tingnan ninyo, bakit sa church? Yung paulit-ulit natin sinasabi. Puro naman Bible pinag-uusapan natin dito, puro labing-labing naman pinag-uusapan natin dito, pero lagi naman nag-aaway din. Kasi, merong hindi lahat tayo dito a good seed, whether we like it or not. Meron sa grupo natin, hindi talaga nandyan yan, ang nagtanim yan, yung kaaway. Kaya tingnan mo, sige. Tingnan mo sa mata. Sino ka? Sino ka? Kasi ang lino dun sa passage, hindi tayo judgmental. Pero based dun sa pinag-aaralan natin, madidiscover mo, kaya pala, sa church, hindi lahat ng nasa church, pagtitiwalaan mo talaga, I'm telling you this, don't trust, hanggat hindi mo talaga nakita yung pagkatao ng mga yan, o hindi ka manakasama ng matagal, don't trust them. Dahil kahit pastor yan kung sugo ng demonyo yan. Kaya ang daming pastor na magnanakaw, mga rapist, pedophile. Sana ang nire-rape nila yung mga secretary ng church o yung mga mami. Hindi, ang nire-rape nila yung mga bata.
kung gaano ka-demonyo yung mga yun, tapos may title sila, ang sweldo nila, lalaki. Oh. Tapos ang gagawin, ganun lang. Tapos sasabihin nyo, hindi, patawarin, hindi sa Diyos galing yun. Yung mga ganong klase ng hindi talaga sa Diyos yun. Sugo ng demonyo yung mga yun. At ginagamit sila sa church. Ano yung epekto nun? Tingnan nyo. Ang epekto nun ay nawawalan tayo ng gana doon sa kagandahan noong totoong design. Kaya mismo yung nagtanim Pastor, akala ko ba ang church natin, victorious, bakit ang dami nagkukwit? O, tingnan nyo, minsan may mga ganun. Bakit ganun? Bakit si ganito nawala na? Dati nakikita ko siya dyan. So, kasalanan ba nung pastor yun? Kasalanan ba yun ng church? Hindi. Kasi may ginagawa din ng kaaway para maintindihan natin. May ginagawa ang Diyos, may ginagawang kaaway. Okay? Doon natin ito mai-apply. Na kahit tayo, sobrang busy, sobrang skillful natin, malingat ka lang ng konti, may lilitaw na iba. Alam niyo, ito yung usapan natin sa meeting. Tapos paglabas mo, iba naman ang pinag-uusapan ng mga rebelde. Alam mo yun, yung tipong magyaya pa, bakit gano'n na sinabi ni Pastor? Bakit gano'n sinabi naman ni ganito? Nung nasa meeting, okay nung tapos pagtalikod, maghahanap ka ng ano bang ibig sabihin ng meeting? Para mag-usap-usap kung ano ang dapat pag-usapan. Pero pagtalikod, iba yung seed. Okay? Kaya dapat nag-iingat din tayo dito. Ikaw ba ay agent of heaven o agent of hell ka? Kasi sa church, merong mga double agent din. Kahit sa mga movie, merong mga double agent. Di ba? Magugulat ka. Akala mo ito yung tapos yung twist pala ng istorya, yung palang kasakasama ng bida, yung pala yung kontrabida mismo. Hindi mo alam. Okay? It's the same. Ito yung paano mo ito i-apply. Okay? Ang pag-apply na heto na ngayon. Huwag kang madismaya kung ginawa mo na ang lahat tapos yung resulta hindi maganda. Bakit kanyo? Hindi mo na yung kasalanan. Ang kasalanan mo ay kung hindi mo ginawa yung inuutos sa'yo. Doon ka mag-focus. Ano yung inuutos sa'yo ng Panginoon at gawin mo ng buong tapat at buong skill mo. Pag ginawa mo yon at ganun lang yung resulta, okay din yun. Kasi hindi ka naman i-reward ng Panginoon base doon sa dami ng ginawa mo kung paano mo ginawa. Tandaan natin, tayo ay may kanya-kanyang calling. Kaya sabi ng Panginoon, mayroong binigyan ng bungang 10 o 5, 10, may 30, may 100. Kung ang tawag mo, nasa 5 tao lang ang pwede mong dalhin, pasalamat ka kung makalima ka. Meron talagang nakakapag-win ng 100,000, libo-libo. Meron mga pastor talaga na kaya mo nilang mag-win ng 100,000 sa isang gathering. It's okay. Ang issue natin is hindi yung dami, kung hindi yung issues ng heart natin. O tayo yung tao dun sa, kasi isa lang po yung binigay nyo sa akin. Kaya tinago ko. Kaya nagalit yung hari. Ang sabi ng hari, kaya pwede nyo i-relate dyan yun Kasi inutusan siya magtanim. Ano sabi ng hari? Alam mo pala na masungit ako. Alam mo pala na kumukuha ko ng hindi akin, basta gusto ko. Bakit yung binigay ko sa'yo, hindi mo man lang pinagyaman o inilagay mo sana sa bangko para tumubo? Akin na yan. At yung wala, kinuha at binigay dun sa meron. Kaya pag in-apply nyo ito, yung logic, kaya pala nagsimula ka sa church, attender lang ako. Ngayon ako na gumagawa ng lahat ng dito sa church. Minsan magtataka ka kung bakit ganun. Hindi. Napagkatiwalaan ka ng Panginoon sa kukonti, kaya napagkakatiwalaan ka ngayon sa madami. Pero yung dati-dati, nakikita mo, siya yung gumagawa nun, ba't wala na siya? Ibig sabihin nun, hindi siya napagkatiwalaan ng Panginoon, kaya tinanggal siya. Ang Diyos ang naglalagay, ang Diyos ang nagtatanggal. Kaya pagka ang isang tao o isang minister sa church natin nawala, walang nagtanggal nun. Ako hindi ako nagtatanggal. Inantay ko talaga si Lord na siyang magtanggal. Pero pag nawawala, ibig sabihin, hindi siya nasusumpungan ng Panginoon na nagtatapat siya doon sa kanyang dapat na ginagawa.
So kaya ang laging issue natin, yung katapatan, yun ang applications mo dito. Tuloy-tuloy. He said to them, an enemy has done this. O ngayon, sabi dun sa mga katulong, mga alipin, huwag nyo nang patayin kasi meron namang araw ng harvest. Yung araw ng harvest, pag tiningnan nyo yun sa Greek, yung tinutukoy dyan ng Panginoon, yung judgment day. Na tayong lahat, haharap naman tayo sa hukuman ng Panginoon isang araw. Kung mabuti o masama ka, hahatulang ka base doon sa naturality mo. Hindi yung pagpipretend mo kasi pwede ka mag-blend. Yun pa yung isang applications nito. Kaya pag dumating ka na sa preaching, matapang ka kasi naintindihan mo mabuti. Alam mo, pwede kang mag-blend sa church. Kaya yung mga pasaway, tingnan nyo saan sila pumupunta, sa mga mega church, sa mga puti. Bakit? Kasi walang pakialamanan dun Nakatago ka lang dun sa likod ng upuan, late ka dumating, nagpapalakpakan, aalis ka na, walang makakakilala sa'yo. Wala kang responsibility, walang accountability, pero walang growth. Bakit walang growth? Walang friction. Hindi natetest yung fruit of the Spirit, hindi natetest yung perseverance mo, hindi natetest yung iyong love. Genuine love to God at genuine love. Di ba? Lumalalim, di ba? Lumalalim. Naiintindihan mo kasi yung pinag-uusapan Kaya kung laliman mo pa ng laliman, ano pang pwede mong laliman dyan? Kaya yung mga nagpipretend, manda kayo, isang araw, hahatulan kayo ng Panginoon. Di matapang ka. Totoo sinasabi mo. Ngayon, sa sarili mo, na ina-apply mo ito, ina-apply mo, hindi pala ako pwedeng magsinungaling sa Panginoon. Alam pala niya, Kaya kung nagsa-side B, side A ka, ay kasama ka dito. Unang-una kang tatamaan Kasi bubunutin ka din Saan ka ilalagay? Di ba? Sa Judgment Day. Yung kaliwa, yung mga tupa, yung kanan, yung mga kambing. Saan ka doon? Sa tupa o sa kambing? Saan ka sa grupo? Okay? So, yun yung application. Naintindihan natin? Nagkakait natin? So, at the same time, lahat ng verse, lahat ng passage, ganyan din ang gagawin ninyo. Observe, interpret, then apply. I-apply, hindi turo, apply. Kasi kung hindi mo i-apply, wala kang authority na magturo. Meron kang authority lang na magturo kung teacher ka, makakapagturo ka knowledge base. Pero yung authority and anointing, wala sa'yo. Kaya tingnan nyo yung descriptions. Yung mga Pharisees, nagtuturo sila sa temple, pero pag si Jesus ang nagturo ng salita ng Diyos, tingnan nyo yung mga tao, nagpe-pay attention sila. Kasi ginagawa ni Jesus yung tinuturo niya. Kasi siya yung living word of God. It's the same din. Kung tayo naging living word of God, ibig sabihin, lahat ng nababasa natin, ina-apply natin, yung commitment natin, dedication natin sa Panginoon, yung faith natin, unwavering, nakikita ng lahat kung paano tayo namumuhay ng may kabanalan at katwiran sa harap ng lahat, yung mga tao, pay attention sila sa atin. Okay? Pay attention sila. Okay, balik tayo dito. Eto, questions to help to apply the scriptures. Ano itong yung mga pwede mong itanong kapag ka ina-apply mo yung scriptures? Sa pag nagbasa ka, unang mong tanong, meron bang kasalanan dito na dapat kong iwasan? Dito sa pinag-aralan natin kanina, ano yung pwede mong sabihin kasalanan doon? O hindi nila binantayan, kundi mang kasalanan o kapabayaan, hindi nila binantayan yung pananim. Sobrang pagod, nakatulog sila. Okay? Wala silang initiative. Kahit na hindi sila sinabihan, o tanim kayo at bantayan nyo, hindi nila naisip yun. Okay? So, pag nagbabasa ka, ano yung pwede mong iwasan? Anong kasalanan? O si David, nung nakita niya si Bathsheba, di ba? Anong kasalanan ang pwede mong iwasan doon? Bakit siya nagkasala? Hindi dahil sa maganda si Bathsheba. Dahil nandun siya sa maling lugar, sa tamang maling panahon. Paano nangyayari yun? Kasi, panahon ng giyera, si David walang ginagawa. Tandaan natin, yung ancient time, sa giyera, yung hari ang nangunguna. Yun yung application.
Kung ikaw ang leader, ikaw ang nangunguna. Kaya nga, Pastor, pagkainan, lagi ako nasa unahan eh. Ako yung leader eh. Ganun ang ano natin eh. Okay. Bakit siya doon naliligo? Kapatid, yun lang ang kanilang bahay. Anong laban mo kung ikaw ay squatter tapos ang kapitbahay mo eh yung Forbes Park na kondo, di ba? Makikita mo talaga yung bubungan ng imposibleng hindi. Pero ang issue doon na hindi niya nakita, ang issue doon, walang ginagawa si David. Yun ang issue doon. Wala siyang ginagawa, kaya siya nagkasala. Ang mga tao sa church na walang ginagawa, lagi nagkakasala, yun. Tingnan nyo yung busy. Yung lagi sa practice, lagi sa Bible study, wala na yung panahon sa chismisan. Pero tingnan nyo yung walang connect group. Tingnan nyo, lagi ng problema ng church natin. Kung sino yung walang connect group, yung walang in-attend ng Bible study, walang ginagawa ito, yun yung maraming reklamo. Yung hindi marunong maglinis, hindi marunong magano, darating yan, tapos may, ano ba to? Ang ingay-ingay, ang gulo-gulo ng church na to. Yung mga ganun, tingnan nyo, obserbahan nyo. Pero lahat nung sobrang busy, wala na tayong pakialam sa mga ganong klase ng detalye. Kasi nakikita mo na yung, hindi, dapat itong gawin ko. Kung si David ay nasa panahon ng giyera, kahit 10 Batseba makita niya, wala siyang pakialam kasi ang nakatuon ng atensyon niya dun sa kalaban niya kung paano siya mananalo. Nagigit natin, ano ang kasalanan na pwede kong iwasan? Meron ba dun sa istorya? Si Abraham, o bakit siya pinarusahan? Tsaka si Jacob, bakit naalipin ng 400 years yung mga Israelita? Kasi kausap niyo si Lord, natulog. Ang parusa noon, 400 years. Kaya tingnan mo yung katabi mo, pag si pastor nagpipreach at natulog ka, alam mo na mangyayari sa'yo. Tingnan nyo, 400 years yun, natulog lang. Oh. Ano yung kasalanan? O, nung si Paul nangangaral, si Eutico, sa sobrang lamig ng boses ni Paul, nakakatulog doon sa bintana, di ba? Nahulog at namatay. O, anong kasalanan nung pwede mong iwasan? O, pag nagpipreach, nagsasalita, wag mo tutulog. Kasalanan na naman yun. Ano yung pwede kong iwasan? Okay? Ano yung pwedeng iwasan? O, binasa mo, nung si Moses, dadalhin niya sa promised land, yung mga papunta sila sa daan, yung angel of death, humarang, tapos papatayin siya. Tapos nakita ni Sipora yung kanyang nung angel of death, kinuha niya yung mga anak, tinuli, tapos itinapong kay Moses yung pinagputulan. Ayan, sabi niya, anong kasalanan? Oh, sumusunod siya sa Diyos, pero hindi niya ina-apply yung sinasabi at tuturo niya sa iba. Kasalanan pala yun. Sabihin mo sa katabi mo, ngayon alam mo na kasalanan pala yun. Okay? Yung nagtuturo tapos hindi na-apply, kasalanan pala yun. Oh, nakikita natin? Ang dami, di ba? Oh, what is there to sin to avoid? Tanungin mo daw do sa application. What behavior does God condemn? Ano bang ayaw ni Lord do sa behavior dito sa Bible character? Yung pagiging mayabang, yung pagiging arrogante, yung pagiging, o what attitude needs to change? Ano kaya ang pwede kong baguhin? Tanda natin, last applications na tayo. Pagkatapos ng observation, interpretation, lumundag kayo sa application. Huwag niyong i-skip yung application. No? Application, pinaka-importante ito. Application, apply mo sa sarili mo. Examples doon ng mga scene na makikita mo doon sa Bible na paulit-ulit. Pag binasa niyo yung Old Testament, mabubuisit kayo pag binasa niyo yung mula Exodus hanggang Deuteronomy. Anong paulit-ulit na kasalanan doon? Katigasan ng ulo. Paulit-ulit yun, napakatitigas naman ng ulo nitong mga ito. Kung ako ang Diyos, pinagpapatay ko to. Ang gagawin ko doon, parang kuto. Alam niyo, hanggang pumutok-putok na gano'n, alam niyo yun? Yung masasatisfy ka, alam niyo yun? Buti na lang hindi ako naging Diyos eh. Alam niyo yun? Gano'n ang gagawin ko sa mga matitigas ang ulo. Kasama na pala ako doon. Kita nyo, nakikita natin sa observation yung iba, pero yung sarili mo, hindi mo sinasama. Yun ang application. Na-interpret mo ng tama, pero inispera mo yung sarili mo na pwede mong i-apply sa'yo. Di ba yung rules ng interpretation, application?
ito pa bang truth na ito na sinasabi, pwede pa ba ito sa sarili ko? Kung po pwede, i-apply mo. Kung hindi naman para sa iyo, huwag mong i-apply. Okay? Bitterness, gossip, unforgiveness. O yan, yung mga common. Anong pwedeng baguhin? Is there a command today? Meron daw bang utos na dapat mong sundin? Ano yung utos na sinasabi doon? Dapat po, doon sa, bumalik tayo dito sa kanina. Anong utos yung inobserbahan mo? Magtanim. At anong itatanim mo? Mabuting binhi. Yun ang utos sa atin, magtanim ng mabuting binhi. Hindi masamang binhi ang itatanim natin, mabuti. Mabuti sa kapwa. Hindi masama, mabuti. Okay, ngayon, mabuti na nga itinatanim mo na may misinterpret ka pa, problema na nila yon. Basta dapat mo lang gawin yung pinagagawa sa'yo. Okay? So, ano daw yung gustong kung gawin ng Panginoon? Example, pray, forgive, love, give, serve. Alam niyo itong tema na to, paulit-ulit nyo lang yan makikita sa mga passages sa Bible. Iba-iba lang yung istorya, pero pag ikinategorize nyo, ito lang pala yun. Pray, forgive, love, give, and serve. Ulit-ulit lang yan. Is there any promise to believe? Ano bang pangako ng Diyos dito sa binabasa ko? Tandaan nyo, nasa applications na tayo. Sa observation, inisa-isa mo na to. Sa interpretation, inilista mo na to. Kaya ngayon, ano yung i-apply kong mga pangako ng Diyos para sa sarili mo? Okay? What promise strengthens my faith? Anong pangako na nakasulat dito na magpapalakas sa pananampalataya ko? Okay? Hindi sa ibang tao. Kasi minsan, pag-aaralan ko to, tuturo ko to sa iba. Hindi. Lagi muna sa sarili. God's presence, God's provisions, God's faithfulness. Tandaan natin, yung mga topic na yan ay may tema din. Okay? Thematic din siya. Yung mga verse. Tapos, ito pa yung pang-apat na question. Is there an example to follow? Meron ba ako dapat tularan dito? Halimbawa, binasa mo yung kay Joseph. Anong matututuhan mo dapat mong i-follow doon? O si Joseph, walang ginagawang masama, pero napahamak. Sumamaba ang loob niya. Nagdamdam ba siya? Naghiganti ba siya? O di ba? Tutularan ko si Joseph. Bakit mo dapat tularan si Joseph? Kasi yung promise kanina, mayroon bang promise dito? Ang promise pala ng Diyos, pag sinusunod mo siya, sasamahan ka niya. Kaya tingnan niyo si Joseph, nandoon siya sa ilalim ng balon. Ang sabi nung sumulat, and the Lord was with Joseph. Kaya nagkaroon siya ng favor. At nung nandoon naman siya kay Potiphar, ang sabi ng Bible, and the Lord was with Joseph. That's why he became a ruler in Potiphar's house. Tapos, ni-rape siya ng asawa ni Potiphar, hindi niya pinatulan, yung kasalanan na dapat iwasan, o hindi ko papatulan yung mga taong gumagawa ng masama sa akin. O yung mga tao na gustong sirain ako pababa, hindi ko papatulan ito. O yung mga taong gustong alisin ang calling sa buhay ko, wag mong patulan. Layuan mo. At nung nilayuan nga ni Joseph, tingnan nyo, ang retaliation, iba ang sumbong. Rape! Rape! O yan. Ganon din. Yung mga hindi mo pinapansin, kahit gumagawa mo masama, pag nagkwento yun sa iba, napakagagaling ng mga nagkukwento eh. Ang laging masama yung kinukwento, hindi na ikinuwento yung sarili nila. Dapat ibahin natin. Alam mo ba, sister, salbahe talaga ako eh. Isang araw, pinatulang ko yung pastor natin. Dapat ganon naman sana ang kwento. Hindi yung, alam niyo, minsan, ibang-iba eh. Wala pang nagkwento ng ganun, kaya sabihin mo, sabi mo lang ngayon, iibahin ko na yung style. Ganun dapat, no? Pag nagkwento ka, ganun gagawin mo. Alam mo ba, sister, magtawag ka sa telepono. Alam mo ba, sister, dun sa Bible school namin, turo ng turo yung pastor namin. Tinulugan ko nga. Dapat ganun eh. Hindi yung sasabihin natin, nakaka-boring kasi yung pastor eh. Kung nagturo, napakatahimik. Kaya antok na antok ako, next time hindi na ako babalik doon. Ibahin natin, dapat ganun. Tinulugan ko nga, dapat yung mga ganun naman. Okay? Okay, is there a truth about God to embrace?
Meron bang katotohanan dito na dapat kong yakapin? O sa kwento ni Joseph, ano yung truth doon? Kahit nasaan ka, sa balon, sa alipin, nasa kulungan ka, ang truth doon, ang Diyos, hindi ka iniiwanan. Kaya pwede mo panghawakan yung salita ng Diyos kahit nasang panahon ka ng buhay mo. Sa taglamig, tagsibol, taglagas, tagumpay, kabiguan, kahit ano pa yan, sa pagsikat ng araw, katanghalian tapat, o hanggang sa paglubog, ang Diyos kasama mo. Na-inspired ka ngayon, di ba? At yung tuturuan mo, may inspired din kapag na-i-apply mo at nakita sa buhay mo na dinedemonstrate mo yung Diyos. Okay? Nagigit natin ito? Okay. Characteristic of good application. Applications begins with me. Lagi sa sarili. Okay. Not people should forgive, but I need to forgive the person who hurt me. Kapag ka ina-apply natin o nagtuturo ka, kaya tingnan ninyo ang rules lagi sa preaching, sa teaching, i-pass forward ko na kayo. Huwag kang magsasabi na kayo, hindi kayo nagtatights. Huwag gagamit ng word na kayo. Tayo, kadalasan hindi tayo nagtatights. Kaya tingnan nyo nangyayari sa atin, ang church natin walang pera, kaya tingnan nyo butas-butas. O, reality yun. Hindi naman butas-butas church natin. Nothing into Lester, Mike. Ganun. O baka gusto niya dun sabihin, hindi talaga kayo nagtatights. O. So, nakikita natin, yung words is wag, dapat kasama ka. Tanda natin sa application, kasama ka, dapat nauuna ka nga nag-a-apply nito yung truth. Okay, wag mo daw sabihin na people should forgive, but I need to forgive the person who hurt me. Instead, i-apply mo muna sa sarili mo, ako, kailangan ko palang magpatawad. Hindi ko lang ituturo na magpatawad kung hindi i-apply ko na kailangan kong magpatawad. O, yung practical. Application should affect daily life. Dapat, ang practicality ng mga natututuhan natin ay pang daily lives. Alam nyo, nung araw, to be honest with you, kaya criticism is good if you know how to accept it. Nung bago-bago pa lang kami mag-asawa ni Jenny, pag-uwi ng bahay, sabi niya sa akin, ang ganda ng preaching mo. Sabi niya gano'n, no? Alam ko na may kasunod yun. Ano yung kasunod? Sabi niya, kaya lang, hindi mo naman sinabi kung paano i-apply. Itinuro mo lang itinuro yung theological point of view. Pero yung pag-uwi ng tao, wala naman silang pakailam doon. Ganun pa yung words. Wala naman silang pakailam doon sa kung anong klaseng theological belief o yung pinaliwanag mo. Ang point doon, ano yung take away? Na pag-uwi ko ng bahay, pwede ko kagad i-apply. Di ko na lang magpa-sorry kung mag-preach. O kaya ngayon siya na nag-preach. Minsan ganun, di ba? Pero nung niisip-isip ko, ano ba yung sinasabi nito? Ang hirap kasing mag-ano pag hindi mo naintindihan yung sinasabi sa'yo, hanggang, eto pala yung kulang. Kaya pansinin niyo, pagtuturo ako ngayon, laging pupunta na ako sa practical application. Paano natin ina-apply? Ayun, para hindi mo matandaan yung madaming verse, at least yung pag-uwi ng bahay, yung paano mo lang i-apply ng mabilis. Okay? Hindi, magtiwala ka sa Diyos. Kung hindi, yung tanong, I will pray about my situation before making a decision. Nakita niyo yung kaibahan? Hindi mo lang napipilitan na utos magtiwala sa Diyos. Kung hindi, unti-unti, ngayon ang gagawin mo na, kailangan ko manalangin at ang mga desisyon ko ay pagkatiwala ko sa Panginoon. Nakita natin, may kaibahan sa application. Kasi pag hindi nyo ito ginanito, mahihirapan ka. Isipin mo kung tumawag ka agad sa akin yung doktor, hindi mo na niya sinabi na may borderline ako, sabi sa akin, huwag kang kain ng kanin, huwag kang inom ng pop. Pakaya naman, di naman ikaw bumibili ng pop ko, di ba? May pera naman ako, di ako nangihingi sa'yo. Di ba ganun yung attitude natin? Pero dahil inunan niya yung, alam mo, may good news sa amin, bad news ako sa'yo, in-explain niya muna yung medical, tapos ito yung kailangan mong gawin. Alam mo, parang ang dali, kahit mahirap, gagawin ko to. Kasi maliit pa yung anak ko. Alam mo yun, parang gano'n na yung drama sa isip ko kagad na, maliit pa yung anak ko, kailangan ko na itong gawin. O madali ko na nadadigest yung truth. Kasi, ang tawag doon is soluble. Isipin niyo kung yung Tylenol, ganito kalaki. Diba? Alam niyo ba yung halimbawa, may herbal. Okay? Kasi may gout ako, may inom ako ng mga maraming herbal. 1,000 mg halimbawa na berries. Alam niyo ba kung gaano kadami yung 1,000 mg?
Tapos sinong kakainin ko? Tapos pag sinabi, yung 1,000 milligram is extracted to 1 kilogram of, imagine mo yun, ganito ko pala kadami yung berries na kakainin ko, pero ngayon kapsula lang, ang liit, ganyan lang. Masuswallow ko ng mabilis. Ganon din kapag nagtuturo tayo ng salita ng Diyos in the future. I-extract mo ng extract yung truth, yung Word of God, para pag itinuro mo sa iba, soluble na siya. Kasi na-extract mo ng tama. Okay? The more specific, the more effective. Kaya hindi ka po pwedeng shotgun yung interpretations natin o yung pagtuturo, shotgun. Dapat specific talaga kung ano yung gusto mong targetin sa buhay mo. Ano ba yung dapat kong iwasan, dapat kong gawin? Specific. Dahil kung kahit nga sa prayer, tingnan nyo, sabi ng Panginoon, dapat specific yung prayer. Kaya nga, and give us this day our daily bread. Specific prayer yon. Paano kailangan matubig? Bread ang prayer mo. Hindi kung ano yung kailangan mo, ipag-pray mo. Specifically. Okay? The more effective. Action-oriented. Application should lead to obedience. Yung pag-apply nito, dapat sinusunod natin. Example of full process. Sabi halimbawa ng Philippians chapter 4, verse 6. Ano ang Philippians chapter 4, verse 6? Pakibasa ng isa. Okay, so salamat. So tingnan natin, in theory, yung sinabi ni Paul, do not worry, do not be anxious. Ang observations natin dyan, Paul commands believers not to be worry or anxious. Prayer is presented as the solution based dun sa pagkasulat. Thanksgiving should accompany prayer. Ang interpretation, believers should trust God through prayer instead of being controlled by anxiety. Ang application ay ito, I will pray when I feel anxious. Laging sarili ay. I will thank God for His faithfulness. I will stop allowing worry to dominate my thoughts. Yun yung applications nito. Kaya pag itinuro mo to sa iba, madali mong maituturo. Sis, alam mo, ganito lang ang ginawa ko eh. Kaya alam niyo yung mga dumadaan ng mga severe depression, yung mga ganito, tapos nagtagumpay o dumaan ng addiction, ang dali nilang makahikayat at magturo, mag-share. Alam mo, ganito ang ginawa ko eh. Alam mo, dyan, may church dyan, pumunta ako dyan, nausap ko yung pastor, nagpa-pray ako sa kanya, tapos attend ako ng Bible study. Nakatulong. Ang dali lang, ganun lang. Kaya kung hindi mo ina-apply, hirap na hirap kang magturo. Kaya kung hindi mo pa nararating yung isang bagay, ang hirap magturo. Magtuturo ka halimbawa ng ang turo, evangelism. Hindi ka naman nag-i-evangelize. Paano mo ituturo yun? Soul winning. Kahit isang soul, hindi ka pa nakawin. Paano mo ituturo yun? Sabihin natin, paano ba pumunta ng Vermilion? Madali lang yan. Follow mo lang yung east. Saan po yung east? East side. Basta follow mo lang. I know, Pastor, pero pwede ba yung, hindi, ganito, punta ka na Edmonton, kung nandito ka sa Lidok, kumanang ka, papuntang Sherwood Park, dire-diretso lang yan. At pag nakita mo na yung exit, wag kang exit, hanggat hindi mo nakita yung papuntang, Lloydminster, east side ng Lloydminster, kasi sa Saskatchewan yun, east sila. Follow mo lang yun, dire-diretso, matulog ka pa, 250 kilometers, mararating mo din yung Vermilion. May ganun ka pa. Kasi narating mo na kaya naituturo mo. Pero yung hindi, tingnan nyo, doon lang yun. Ganun lang yung detalye. Pero yung narating na, napaka-detail. Ganun din sa salita ng Diyos. Kaya pag pansinin nyo yung nagtuturo, pag hindi niya maidetalye, hindi niya ginagawa. Okay? Pero kung detailed na detailed, kung paano, ibig sabihin, hindi lang niya alam, ina-apply niya sa buhay niya. Nagiget natin? Applying before interpreting.
Nandito na to. Talakay na natin ito. Ang conclusion natin, meron pa tayong 9 minutes. A faithful Bible student asks 3 questions. Ito, tandaan nyo ito. Ano yung 3 questions? Sa observation, what does the text says? Ano yung sinasabi ng kautusan? Interpretation, what does the text means? Ano ang ibig ng sabihin? Kanina, ano yung sinasabi? Kung paano sinabi? Paano sinulat? Ngayon naman, ano yung ibig sabihin ng pagkasulat sa interpretation? At sa application, how should I respond to God's truth? Paano ko naman ito i-apply? Yung nabasa ko. Paano ko magre-respond? So, main principle, the goal of observation is understanding. The goal of interpretation is discovering what? Meaning, the goal of application is obedience. Okay. So kahit gaano nyo kaalam yung pangunawa nyo sa Bible, kahit gaano, pansinin nyo, ito pa isa. Kahit gaano kagaling ang nagtuturo, may pa Hebrew, may Greek, tapos hindi naman nyo nakikita sa buhay niya yun, di ba? Patang makikinig dyan. Kapitbahay ko yan. Kasama ko sa bahay yan. Alam mo yun, nakakadismaya yung gano'n. Minsan yan, naiinis pa ako dun sa taong kayayabang na yan. Alam ko naman ang buhay nila. Alam nyo, may mga pastor kang kilalang gano'n, kung makapag-preach, parang super, tapos kilala ko naman, nagungutang, di nagbabayad. Alam mo yun, tapos pa-preach dun ng faithfulness, righteousness. Nakakainis yung mga, alam mo yun. Oo, ayun, tama. Di ba si Abante, di ba? Paano, tapos makita mo yung relo, patek, di ba? 1.5 million yung relo niya. Ganon. Ano ka, mga ganon. Okay. Obedience. Ang pinaka-goal natin is obedience. Sabi dito, a Bible study is complete only when God's truth moves the mind into the heart and from the heart into daily practice. Ito, goal natin ito. Tandaan natin, a Bible study is complete only when God's truth moves from the mind into the heart and into practice. Mind, heart, practice. Mind, heart, practice. Mind, heart, practice. At how much or how long? Daily practice. Okay, question. May question kayo? Ready na kayo sa exam next week? Not next week, retreat. Sa katapusan. Katapusan ng June. Ayan. Okay na. Katapusan. Exam. Woo! Sino excited? Woo! Okay. Excited. Mind, heart, practice. Di ba? Practical lang yun, no? Dami natin pinag-aralan. Yun lang palang conclusion nun. Mind, heart, practice. Di ba? Easy. Mind, heart, practice. Observation, mind. Interpretation, heart. Application, practice. Okay. Sige. Exciting ito. Okay. Pag natapos nyo na, ito yung goal natin sa church, bakit ko kayo tinuturuan? Okay? Bakit ko kayo tinuturuan? Kasi baka isang araw, kunin na ako ni Lord. Hindi ko alam. Hindi ko alam, di ba? Wala nakakaalam nun. Okay? Kung mali nyo, magra-rapture mamaya, unahin ako ni Lord. Ganyan. Okay? So, ganito yung goal natin. Kidding aside, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, ang goal natin sa church ngayon is mag-multiply tayo. Pero yung multiplication natin is organic. Ibig sabihin ng organic, di baling pa isa-isa lang, pero genuine yung conversion. So, ang gagawin natin, instead na sa isang bahay, mayroon 10 pamilya pupunta dyan, gawin natin, pag natuto na kayo, mag-start kayo ng sarili nyong Bible study. Invite ninyo sa bahay ninyo. Kung wala kayong bahay, summer naman, sa park, sa Tim Hortons, kahit saan. Simpleng share. Okay? Dahil ano ang point ng natuto tayo kung di natin ito i-apply? Kung wala kang bahay, yung tuturuan mo, may bahay, dito kayo pumunta. Di ba? Di ba? Ganun. So, ganun. As much as possible, i-open natin ito lahat kayo. Kasi aanin nyo ng knowledge ninyo.
Mag-start tayo ng Bible study. Hmm? Ah. Hmm. Hmm. Ah. Hindi. Nawawalan ka lang ng authority. Hindi ka magkakasala kasi tingnan mo yung mga Pariseo, yung mga Parisi. Sabi ni Jesus sa kanila, sundin nyo yung kanilang sinasabi, huwag nyong tularan yung ginagawa nila. So, ibig sabihin, ang salita ng Diyos, regardless, kahit sino mong nagtuturo. Regardless yan. Nakakatalo lang yan doon sa quality ng pagtuturo. Yung salita ng Diyos is salita ng Diyos. Tandaan ninyo yan. May mga bagay na hindi mo pa na-practice, pero pwede mo bang ituro? Pwede. For example, di ba, nasabi ko na-mention ko na ito sa inyo dati, ang struggle ko, binata ako, pero maraming gustong magpa-marriage counseling sa akin. Struggle ko yun. Paano ko magtuturo ng sa may asawa? Tapos may tinanong ako. Sabi niya, alam mo ba, pastor, qualified ka kasi unang-una, pastor ka. Bakit yung mga pare, binata nga sila, nagsaseminar sila ng sabi ko gano'n, So, kulang ka lang ng na, pwede ako magturo na, pag nag-aaway kayo mag-asawa, magbati kayo. Pero hindi ko pwedeng ituro, yung palang pag-aaway ng mag-asawa, maabot ng 1 buwan minsan. Hindi ko naintindihan yon dahil hindi ko naranasan. Na po pwede pa lang yung mag-asawa, magkasama sila, nag-uusap sila habang may tao, pero pag alis ng bisita, babalik sila sa hindi pagkukwentuhan. Di ba? Kung wala kang asawa, hindi mo yun maiintindihan. May mga ganun pala na, ganun-ganun sila, paluto-luto, pag ganyan pag may bisita, pero pag alis ng mga bisita, mag-aaway uli sila. May part 2 pa pala hanggang part 10. May mga ganun pala. So, bakit ko yung nakukwento? Kasi alam ko na, may asawa na ako eh. Dati, ang alam ko lang doon, pag nag-away kayo, magpatawad kayo, sabi ng Panginoon. Diba? Pag nag-away kayo, huwag lulubugan ng araw yung galit. Naku, pag may asawa ka na, nung ilang araw nang lumubog dyan. Iniintay mo na nga lang until Jesus comes. Alam mo yon, yung mga ganun lang na problema. Mas na-expound mo ng mabuti kung ina-apply mo. Okay? Pag hindi mo alam yung subject, pwede mo ding ituro, pero lessen yung authority mo. Kaya mayroong mga tinatawag kahit sa field, mga expertise. Halimbawa, yung doktor, yung GP, general doctor, alam niya lahat yan. Pero kung merong uoperahin tatanggalin, hindi niya magagawa yon. Pero alam niya yung gamot, alam niya yung sakit. Pero kung paano niya tatanggalin, punta ka sa espesyalista, tuturo ka sa espesyalista. Kasi practice niya na yun ng matagal na panahon. Ganon. Pwedeng ituro ang salita ng Diyos kahit hindi mo pa na-apply, pero lessen yung authority mo. Kaya kung gusto mo ng more authority, yung pag nagano ka, wala na magko-complain o wala na magtatanong, i-apply mo na sa sarili mo muna. Or huwag kang magturo, iwasan mo yung hindi nakikita sa buhay mo. Kaya ganon. Pero kung kailangan daanan, ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos. Kaya nga minsan, pag nagpipreach ako, sinasabi ko, ito hindi lang para sa inyo, para din sa akin. Kailangan kong sabihin sa inyo at kailangan ko din itong maunawaan. Yun, may mga ganon. O question pa, bago tayo magtapos. Questions pa po? Question? Wala na? Wala na? Okay? Wala na? Sige, tayo. So, next week, wala tayong class, pero sa susunod na, may class tayo. Okay. So, yung, sino? Yung binunot na papel. O, i-apply nyo yung observation, interpretation, application. Hindi. Part yun ng exam, 50% yan. Meron pa kayong 50% dun sa isa pa. Okay?
Part lang yan. Part. 50-50. So pag nagawa nyo yan, automatic 50%, tapos i-rate pa yung grade nyo dun sa isa. Okay? Oo. Sige, sige. Okay, so tumayo tayo magpasalamat sa Panginoon. Lord, maraming salamat. Minsan pa, tinuruan nyo po kami kung paano po mag-observe, mag-interpret, mag-apply. At alam po namin, darating ang panahon, tuturuan nyo din po kami kung paano naman kami mag-share, magturo sa iba. Nang may authority at saka may power, Panginoon. Hindi katulad ng mga Pharisees, kundi katulad po ng Panginoong Hesus at katulad ng mga disciples sa Book of Acts, na kapag sila yung nagtuturo, may signs, wonders, and miracle na nagpapalaw sa kanilang ministry. Pagpalain nyo ang bawat kapatid na nandito ngayon at nawa po, pagkatiwalaan nyo din sila na maging mga Bible study leader sa mga tahanan nila, sa mga kaibigan nila, mga kilala nila, at gamitin nyo silang instrumento ng church na ito ng Victorious para po kami lumago, hindi lang spiritually, kahit din po sa numbers, Panginoon. Mag-multiply at kumalat po ang Victorious Church sa buong Canada, Panginoon. Lord, maraming salamat at kami po'y naniniwala na dahil napagkatiwalaan niyo po kami sa maliit, pagkakatiwalaan niyo din po kami sa mas madami pa. Kaya Panginoon, salamat po sa iyo lamang namin itinataas ang papurit pagsamba in Jesus' name. Amen. Okay.